Ngayong araw mga mare, samahan nyo naman kaming mamili. Iniipon pala natin mga mare yung nagbibigay sa atin ng sponsor para makabili tayo ng TV, rice cooker, mesa at mga upuan. Kaya ngayong araw, napagdesisyon na namin pumunta ng bayan para nga mabili na natin. Maulan pa nga nito mga mare at eto nga nag-aabang na tayo ng jeep at eto nakarating na rin tayo sa wakas. Dumiretso na rin kami mga mare sa bibilihan natin dahil nga paggabi na rin ito. At ayun na nga mga mare, nagtitingin-tingin na kami ng TV kung ano yung maganda. Mura yung kaya lang ng budget natin. Sa totoo lang mga mare, habang tumitingin kami napaisip ako, parang dati pangarap ko lang itong makabili. Kasi nga sa tuwing pumupunta kami dito, palagi namin sinasabi, kailan kaya tayo makakabili ng ganun? Tapos akalaan mo yun mga mare, andito na tayo ngayon. Nakakatuwa lang talaga yung pagbabago sa buhay natin, paunti-unti man pero may nararating na din. Dahil hindi pa nga tayo mga mare makapili kung anong TV bibili natin, pumunta naman tayo sa ibang posisyon. At eto nga mga mare, nakahanap tayo ng tapos sa kalagayan ng bigas. At eto nga mga mare, napili namin drum. Nagandahan din kasi yung mga mare dito kasi maliit lang siya na drum, parang cute lang. At pagkatapos nga mga mare, dito naman sa walis tambo. At grabe mga mare, ito lang din yung unang beses namin bibili ng walis tambo. Kasi syempre alam niyo naman na yung papag natin nagkawayan lang kahit di naman natin to kailangan. At pagkatapos naman yan mga mare, naghanap kami ng rice cooker. Gusto ko lang din maranasan ng pamilya namin na magkaroon din kami ng ganito. Na dati nakikita lang namin sa ibang tao at tamang tingin lang kami. Pero ngayon nga, tingnan nyo naman, kahit papano, paunti-unti nakakabili na rin tayo ng mga gusto natin. Katapos nga mga mare, naghanap din ako ng ilaw kasi may mga bahagi ng bahay na wala pang ilaw. Dahil nga kailangan natin yun para makapag-vlog tayo sa gabi. At eto nga mga mare, namimili pa rin kami ng rice cooker. Tutuwa talaga ako kasi alam ko hindi na mahirapan tayo magsaing. Lalo na si mama, matutuwa siya dito. Yung tipong isasalang mo na lang, hindi mo na kailangan ihipan, maluluto na. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord at hinayaan po ko niya na maranasan namin mga ganitong bagay. At syempre sa inyo mga mare na tumutulong din sa amin para matupad yung mga pangarap namin. At eto na nga mga mare, sa wakas, nakapili na rin kami ng bibilihin natin ng TV. Tiyak na matutuwa nito si mama. Kasi isa to sa mga pangarap niya. At syempre kami din ng mga bata kami, pangarap talaga namin magka-TV. Ang makakarelate lang dito yung mga taong hindi nakaranas ng may TV ng bata sila. Kasi kami mga mare, ranas na ranas namin yun. At alam kong alam nyo na yun kasi madalas ko rin kwento sa inyo. Hindi man to kagandahan sa paningin ng iba pero sa amin grabe, sobra-sobra ni saya namin ito. Kasi ito ang kauna-unahan nating TV mula noon hanggang ngayon. Dati pangarap lang namin to pero ngayon natutupad na. Natatanungan namin ng isa't isa na totoo bang may TV na kami na hindi na kami nakikinood. Na kahit antukin na kami ay pwede na kasi hindi na tayo maglalakad ng malayo para umuwi galing sa panonood. Kung nararamdaman nyo lang mga mare, nararamdaman ko niyan tuwang-tuwa ako. Dahil minsan ako naging paslit na ng harap ng TV. Kaya maraming salamat talaga Lord. At syempre sa inyo mga maring walang sawang suporta at pagmamahal sa amin. At eto nga, tingnan nyo may mukha ko parang ewan hindi mapinta or natatawa or natutuwa. Kasi nga nagtatanong ako niyang kay pangit ko ano yung mga gagawin kasi nga first time natin ito. At tiyak talaga na matutuwa nito sila mama dahil pangarap nila rin to. Naku, lalo na si mama, abot kami, napakalayo ng bahay natin sa labasan, nakikinood pa talaga yan, nasa pintuan. Ay hindi nang pinangako kay mama na balang araw makakabili kami ng TV, hindi niya na kailangan makinood sa malayo. Yung tipong kahit matulog siya ay okay na. At eto lang nga mga mare, nagbabayad na nga tayo. Ayan nga mga mare, mga pinamili natin. At eto nga, hindi pa rin tayo tapos kasi medyo marami din. Tayo na nga mga mare, ginabi na rin tayo niyan at maghahanap pa nga tayo ng lamesa. Maniniwala ba kayo mga mare, ang lamesa din isa sa mga pangarap namin noon. So gusto talaga namin magkaroon ng lamesa kasi gusto namin yung sama-sama kaming kumakain na magkakaharap. Tapos may mga upuan na hindi na natin kailangan sumalampak sa sahig. Alam niyo naman mga mare, kapag kumakain tayo sa sahig lang. Kaya naman ngayon mga mare, bumili na tayo ng lamesa. Para kahit papano naman mga mare, matupad yung mga pangarap natin noon. Maranasan natin yung hindi natin naranasan noon. Eto nga mga mare, nag-tricycle na kami kasi hindi na rin talaga namin kaya. Kung isasakay pa ng jeep, lalo na't gabi na rin at bumili rin pala kaming 6 na upuan. Para kapag kakain sila mama, hindi na sila nakasalampak sa sahig, lalo na si mama, bawal siya sa lamig. Bilang anak mga mare, sobra-sobra yung saya namin. Maiparanas yung mga buhay na deserve ng mga magulang natin. Alam kong nakaka-relate din kayo doon bilang anak. Si aminin nyo kahit matigas yung ulo natin, alam natin yung mga gusto natin gawin para sa mga magulang natin.
natin. Gusto natin mapabuti sila at iparanas yung mga pangarap din nila ng mga bata sila na hindi nila naranasan. At ayun na nga mga mare, nakarating na rin tayo sa wakas at gabing-gabi na talaga nito. At eto na nga sa wakas, binubuksan na ni mama yung tali ng upuan. Masayang masaya ako na nakikita ko yung ngiti ni mama nang binubuksan niya tong tali ng upuan. At yun nga, sinubukan pa nga niya. At sabi nga niya, saktong-sakto lang daw. Kwento ko lang mga mare, pangarap niya ditong upuan dati pa. Lagi niyang sinasabi na kapag nagkapera ay mag-iipon siya ng upuan para to pag nagkabahay meron kami upuan. At alam ko meron dyan talaga magsasabi ng OA naman para upuan lang. Siguro kasi mga mare, hindi naman namin to naranasan. Kaya simpleng bagay lang ay natutuwa na talaga kami. Yung tipong kahit malit na proseso ay napapansin namin. Yung tipong kahit papano ay nararanasan natin to na dati nga pangarap lang natin. Kaya mga mare, hayaan nyo muna kami mag-enjoy. At eto nga mga mare, inaayos naman nila tatay yung lamesa. At eto nga si tatay tumutulong na. At nakita ko nga yung ngiti ni tatay, masayang-masaya rin ako nakikita yung ngiti ni tatay. At pasaway si tatay at hindi nakikinig sa amin minsan, mahal na mahal namin yan. Kaya natutuwa rin ako na inaipaparanas namin sa kanya yung mga bagay na hindi niya nararanasan noon. At ayun na nga, nilalagay na nila tatay yung paa. Naku, lalong mapapasarap ang kain natin ito kasi harap-harapan na tayong kumain. Di tulad noon, kalat-kalat tayo. Si paano ba naman kasi yung pinagkakainan natin ay maliit lang kaya hindi tayo magkasya. Pero ngayon kahit pa paano ay kasya na tayo. At ayun nga, sinubukan namin kung maganda talaga yung upuan sa lamesa. Nagtataka po kayo kung bakit puti yung upuan po natin. Wala na po kasing available na kakulay po ng lamesa, kinuha na rin po namin. Anim pala mga mare yung kinuha nating upuan. At eto nga mga mare, inaayos ng kapatid ko kasi susubukan namin kung paano yung style namin pagkakain kami. Grabe mga mare, lahat ng pagbabago sa buhay namin ay sobra-sobra na ng pinagpapasalamat sa Diyos at sa inyo. At ayun nga mga mare, tingnan nyo naman kami, ang ganda-ganda naman kapag nailamesa. Kung masaya ako, alam kong mas lalong masaya sila mama. Saka na lang tayo mga mare bibili ng malaking lamesa pagkain na rin ng budget kasi medyo mahal din pala yung lamesa ngayon mga mare. At pagkatapos nga mga mare, binuksan naman namin tong rice cooker. At ayan nga, hindi na tayo mahihirapan magsaing. Hindi na rin natin kailangang bantayan. Kitang-kita talaga sa mga mata ni mama na masaya siya. Si mama kasi mga mare yung tipong hindi niya sasabihin ng masaya siya, nakikita na lang sa mga mata niya at mukha. Ito rin talaga yung nakaka-proud sa pamilya namin kasi kahit simpleng bagay lang na-appreciate nila. At ito nga kapatid ko, natutuwa kasi siya ang taga-saing namin. Hindi na siya mahihirapan pa nito. Sino talaga mag-aakala ng buhay ng mga tao? Dati kasi isa rin kami sa mga nangangarap na maranasan to, tapos ngayon nararanasan na natin kahit papano. Kaya nga mga mare, hanggang ngayon hindi pa rin kami talaga makapaniwala na may nakakilala na sa amin sa labas. Yung tipong may lalapit na lang sa amin, sasabihin kilala ka namin, ikaw yung nagbablog, diba? Tapos sasabihin nila laban lang at nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa iba, nakakataba po ng puso yun. Kasi ang sarap po sa pakiramdam na sasabihin sa'yo, isa ka sa dahilan kung ba't lumalaban pa ako ngayon. Dahil lumalakas yung loob ko para magpatuloy sa mga laban dahil sa mga vlog nyo. Kaya maraming salamat po. At eto nga mga mare, bumili rin kami nilagay ng labahin ng damit para dati timbalang nilagayan namin. At bumili nga rin pala tayo mga mare ng basuran para yung kalat natin ay itatabi natin. At eto nga kapatid ko, sakay si mama ay naayos naman yung polis. At nilalagay nga yung tangkay ng daspan. Mga mare, mararanasan na rin natin to. At eto nga mga mare, si mama na may abalang-abala talaga dito sa paglalagay ng tangkay ng taspan. At ang kapatid ko naman sa walis. Pero tingnan niyo mga mare, natatawa ko talaga ako dito. Kasi maging sila ay napapaisip bakit mahaba yung walis tapos yung daspan mas maliit. Sa kanila na-realize na baliktad pala. Kaya ayan, nagtawa na lang sila. At eto namang apo ko, tuwang-tuwa sa basurahan kaya inaano na yung basura. At sa wakas nga, tama na yung paglalagay nila mama ng tangkay ng walis at daspan. At presensya ng mga mare, nagkamali pa, okay lang yun. Hindi naman masamang magkamali kasi doon tayo mas natututo sa buhay. Natutuwa lang po kami kasi natutuwa po kayo sa amin. Gusto ko lang din po sabihin sa mga nakakaranas mo na mahirap din po katulad namin, ay wag na wag po kayo mawawala ng pag-asa kasi sabi nga habang may buhay may pag-asa.
Lahat na nangyayari may dahilan. Palagi mo na lang iisipin kapag nahihirapan ka, lahat na nangyayari sa iyo ngayon ay mabubunga at meron yung dahilan. At ang mga pagsubok na nararanasan mo ngayon ang magiging dahilan para mas maging matatag ka sa hinaharap. At eto nga mga mare, unboxing na tayo ng TV. Kahit nakita ko na to mga mare, na-excite pa rin ako sa reaksyon nila mama. At buti na nga lang mga mare, andito si Pangit kasi siya yung nag-aasikaso kasi wala naman talaga akong alam dyan. At ayun na nga mga mare, charan! At tingnan nyo naman yung mukha ni mama, natakot baka malaglag. Alam kong masayang masaya sila tatay sa kasi mama. Si bata pa lang ako, naririnig ko na pangarap din nila magka-TV kasi nga hindi rin naman nila to naranasan noon. Kaya ayan nga mga mare, tingnan nyo naman si mama kahit wala daw siyang ipinahingiti pa rin. At ayan nga, tumutulong din si mama kay Pangit para mapabilis at makita natin kung ano yung tsura ng TV pag nahawakan. Ganda pala siya mga mare sa malapitan. Hindi ako marunong magbasa ng isip pero kitang kita sa mga mata ni mama na masayang masaya siya. At ayan na nga, hindi na si mama mahihirapan manood sa cellphone ng abot kamay. Si mga mare, isa yun sa mga paborito niyang palabas sa TV. Pero dahil nga wala tayong TV, sa cellphone lang siya nanonood. Pero nung malakas yan mga mare, talaga pupunta pa yun sa napakalayo para lang makanood kahit mainit. At ayan na nga mga mare, inaayos na ni Pangit para ilagay yung stand. Minabasa po pala ako na nagiging maluho na daw po kami. Hindi ba po pwede maranasan namin yung mga di namin nararanasan noon? Masama po ba maging masaya? Po sa dami rin po namin pinagdaanan, deserve naman po namin yung mga ganitong bagay ngayon. Kaya sana po maging masaya na lang din po kayo sa amin. At eto nga mga mare, sinusubukan na ni Pangit pero wala pala tayong signal kaya naman hindi rin gagana to, bibili pa lang tayo. Sobra-sobra po kami nagpapasalamat sa Diyos. Hindi naman natin ito mararanasan kung hindi dahil sa Kanya at syempre sa inyong mga mare. At sa mga nag-sponsor po nito, maraming salamat din po. Shoutout po pala kila Gina De Guzman, Annalyn De Castro, Oben Vlogs, Angela Milyama Ambakan, at kay Chano Ramos at Ikay Ramos. Salamat po sa inyo at baka ikaw na rin ang susunod natin i-shoutout.